Mga kabayan, mga katambay, si Katambay Manong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Kamusta po ang lahat? Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, makibalita po tayo mga tambay dito po sa ating Vice President Sara Duterte sa The Hague, mga tambay, sa Netherlands, sa ICC. Kung ano na po ang balita sa kanila doon, lalong-lalo po sa ating dating Pangulong Duterte, mga tambay. Pakinggan po natin ang ating Vice President, mga kababayan. So, kinuha ko na yung laptop ko ulit. Kanina, nasa meeting kami. Yun ang dinidiscuss namin. Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito tumigil. So, huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay tigil sila sa pangangatake nila. So, tutuloy-tuloy pa rin yung pag-ahabot nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga kamiting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals, ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Water muna, VP. It's not a surprise. Tama po yung mga tambay. Sinabi naman po ng Vice President na talagang yan po ay talagang gagawin nila. Talagang uusigin po nila lahat ang mga nakadikit, mga kaalyado at malapit sa pamilya Duterte. At siyempre po, kasama na po ang malalapit na vlogger sa mga Duterte. Dahil gusto po nilang burahin. Gusto daw po nilang burahin ng mga Duterte. Sa politika, siyempre. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang pamumulitika po sa kanila. Ayon na rin mismo sa ating Vice President, mga kabayan. Nakakalungkot, ano? Talagang sa pagiging greedy at ganid sa kapangyarihan ay talagang gagamitin po lahat ng kapangyarihan, pati po yata pera ng bayan, para lang po sa kanilang ambisyon na hindi na mawala sa kapangyarihan. Ibang klase po ang pamahalaan natin ngayon. Ituloy po natin. Natutuloy yung currency. Water muna, VP. Okay, VP, next question naman. Kasi dun sa mga final ng, or sa mga nasubmit na documents ng prosecution regarding dun sa case po ni former President. So, ang expectation po, at least ang idea is by July 1, malalaman na po ng side ng defense kung sino po yung mga witnesses na ipapakita ng prosecution. May idea na po ba kayo kung sino yung mga witnesses dito at ano po yung reaction niyo kung nalaman niyo na po yung mga pangalan nila at yung mga personality na ito? Wala pa akong nakita ang listahan ng mga witnesses na ICC. Malalaman ko sino yung sinabi and explain sa amin na malalaman kung sino yon sa confirmation of charges. Although nila sasabihin kung sino yung mga witnesses. Pero sa pagkakaintindi ko, nakakatanggap na ang defense team ng mga documents galing sa prosecution. So malapang meron din mga laman ng information on who the witnesses are. Kasi yung mga witnesses. Regarding naman po sa witnesses, sa side naman po ng defense, sa side naman po ng mga Duterte, ready po ba kayo na i-fly or ililipad niyo po ba yung mga witnesses ninyo dito sa Netherlands bago po dun sa confirmation of charges hearing? Hindi ko alam kung ano ang plano ng defense team dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko din alam kung ano yung mga allowed na mga modes ng presentation ng witnesses. Pwede ba online, kailangan ba in person. Hindi ko alam yung rules nila sa testimony ng witnesses. So, kung magkakapanahon kayo na makausap si Atty. Kaufman, mas maganda na siya yung makasagot kung ano yung plano nila sa pag-attend ng witnesses. I'm from European Media Network. What can you say about the current situation of health of the former president and what you may advise
the Filipino people around the world and their reactions on this matter? Opo, ma'am. Salamat sa tanong mo, ma'am. Dahil kaninang umaga, ay sige, kaon lang mo, ma'am. Ayaw lang, ay nagkaon lang, ma'am. Ulit lang, ma'am. Ngayon lang, ma'am. Salamat sa tanong mo. Dahil kaninang umaga, ma'am, meron po nagkadala sa akin ang photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag Yes. sa kamay niya. So, hindi po totoo. Yes. Fake news. Yes. Photo na yun. Praise be the Lord. Hindi totoo yung photo na yun. Malamang edited yung photo na yun. Ibang pasyente yun. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang Tungkod. tungkod. Oo. Dala-dala siyang tungkod. So clearly, kung wala siyang sakit na kailangan niya mag-evaluate. Thank you. Yan po mga tambay, yan po. Maling-mali po yung kumakalat dahil meron po nagpapakalat talaga po ng larawan ni dating Pangulong Duterte na talaga po siya ay nasa ospital at meron pang yung sinasabing hospital tag sa braso, di po ba? Kumakalat po yan. Talaga napakarami po sa social media rin na kumakalat na yung larawan po ng ating dating Pangulong Duterte ay payat na payat, sobrang payat, di po ba? Pinakakalat po yan. Hindi po totoo yan. Fake news po yan ayon po sa Vice President. At wala po sa hospital ang dating Pangulong Duterte. Nasa regular detention po siya. At sa katunayan po ay naglalakad-lakad po kahit papaano ang dating Pangulong Duterte, mga tama. Yan po mga kabayan. Fake news po yan yung kumakalat. At talagang gawa-gawa lang po yan dahil usong-uso naman po ang AI, di ba? Yung AI, napakadali po nilang gawin yan. Dahil po lalong-lalo po sa mga magagaling sa AI, mga tambay. Nagagawa po nila yan. Pero fake news daw po yan, mga kabayan. Hindi po totoo na si dating Pangulong Duterte po yan. Mga larawan na kumakalat na siya po'y sobrang payat at parang nasa ospital pa. Ituloy po natin, mga kababayan. Hindi na nag-bash din sa sinabi ko po nila na bakit nag-choose strategy ko ang payat? Ay, galing nilang mag-edit eh. Walang picture Wala po, wala. release ang ICC. Ma'am, is there possibility na mag-health bulletin ng ICC on the health of PRRD? Yan ang hindi ko alam. Pwede natin itanong kasama yung kung pwede pa maglabas ng photo. Yes. Yeah. Pwede natin itanong sa lawyer kung pwede nilang i-request yun sa registry sa ICC. Pero nabanggit ko nga last time sa mga wala dito, sinabi ko na payat siya. Sobrang payat niya. Naganyan yung itsura niya na nakikita niyo sa style niya sa likod. Hindi ko siya nakita na ganito kapayat except sa photo niya nung siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na pati ito, nabanggit din ng nanay ko ha, hindi lang ako ang nakapansin. Hindi nagsag yung face niya. Mas gumawa po. Sa ating lahat, na bumabagsak na yung ating mga mukha. You cannot go out. Bumabagsak na yung ating mukha. Sa kanya, hindi. Bumagsak yung mukha niya. Yan ang sabi. Yan ang sabi ng anak ko, Ma'am Isa. Yung mga kerte na nandiyan. Sabi niya, guwapo daw si Lolo Rudy. Hindi bumagsak yung kanyang mukha. Yung kanyang wrinkles. Mas marami pa nga siguro akong yung crow's feet dito. Ilan lang. Yung dito lang talaga meron sa kanya. Pero yung dito wala. Kaya yung dito niya, for an 8 years old, hindi siya malalim na parang ano na. Is that really Ma- the country? Nagtataka nga ako, ma'am sabi ko nga sa mama ko, siguro merong pampaganda dyan sa loob ng Baka nakaserabi din. Quality. Mura ko pero. We have to take also for, Oo. ma'am, yung Dutch doctors, ma'am, they are really good. Oo. Mga Dutch doctors. Kasi binabalance nila yung
sa diet niya at Oo. saka yung sa ano, kasi kitatay yung sa Yes. Kasi alam nila ma'am na merong Pilipino sa labas. Yan mga katambay, yan po. Malinaw na malinaw po ang sinabi ng ating Vice President. Lalo-lalo po sa kalusugan po ng dating Pangulong Duterte. Ay sobrang payat po. Nasabi naman po sobrang payat. Kaya lang po sa kabila po ng sobrang payat niya, ay nakikita naman po nila na maayos naman po ang ating dating Pangulong Duterte, mga kabayan. At sa katunayan, ay mas maayos daw, pati po ang kanyang face, di ba? Pati wrinkles ay naging maayos naman po. At siyempre, sinabi naman po ng ating mga kababayan, may nagtanong na yung diet naman po ay sinusunod naman po dahil may doktor naman daw doon sa doktor ng ICC, mga tambay. At siyempre po, nahandun pa rin yung kalungkutan. Siyempre, malayo ka sa pamilya. At yung ginawa sa yung pamumulitika ng gobyerno. Yun po ang pinakamasakit. Dapat kasama mo ang iyong pamilya sa Pilipinas at siyempre, dinala ka rin sa malaking gastos. Di po ba? Napakalaking gastos po yan. Kahit sabihin mo na ikaw ay may pera, mauubos po yan. Pagka ganyan po ang ginawa ng gobyerno sa'yo. Hindi po ba? Ito pa, pakinggan pa po natin. Glowing, Oo. pero payat. Correct. Yan din yung sabi ko na baka lang, kinontrol din yung kanyang weight dahil diabetic siya. Correct. Ma'am, regarding po, going back to sa topic ng impeachment, sabi po ni House of Representatives, Secretary General Reginald Velasco na wala raw pong na-violate ng office niya na rules sa hindi pagka-transmit agad ng first 3 impeachment complaints dun sa Office of the Speaker. Any comments po? Sumagot na lang siya sa Supreme Court. Hiningi naman ng Supreme Court lahat Correct. lahat noong mga sa tingin nila ano man tawag doon response nila. Answer. sa mga sa tingin nila merong irregularities. Nagtanong na ang Supreme Court doon sa mga questions na sa tingin nila may irregularities. So, wag siya sumagot sa atin. Hindi naman tayo nagtatanong sa Supreme Court. Ma'am, meron bang, again, I ask this again, hindi ako I will not be tired asking this. Meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na former president sa mga Pilipino, ma'am? I hope hindi masyadong mataas. Mataas ba? Nagsabi ako sa kanya kanina, sabi ko ano ba ang message mo dahil pagdaan ko kanina papasok na meron ng mga nag-aantay ng mga kababayan natin at sabi niya na wag na daw kayo mag-antay sa kanya dahil ayaw niya daw na naaabala kayo at lalong-lalo na ayaw niya daw na gumagastos kayo ng dahil sa kanya. Ang pera, ma'am, nakikita lang yan, pero ang pagmamahal namin hanggang sa dulo talaga. Alam ba niyo yung July 19? Nakalimutan. Bukas na lang, ma'am. Monday is another day. Tuesday, okay. Nakalimutan ko naman. It's okay, ma'am. No problem. Ibitahin ko nga siya, no? Sabi ko, Oo, ma'am. Sige, ma'am. Please ibitahin. Okay na? yes, Ikaw, ma'am. Last question. Oh. I already asked this. Mga katambay, yan po, nakakalungkot lang din po sabihin, di po? Dahil nandun din po yung pagmamahal ng ating dating Pangulong Duterte na wag na raw po mag-intay. Wag na raw po mag-intay yung ating mga kababayan, lalo-lalo po yung nasa Dahid, sa ICC, dahil nga po, naaawa din po ang ating dating Pangulong Duterte, lalo-lalo sa ating mga kababayan na karamihan naman po na nasa Dahid at nagpupunta po ron ay mga OFW. Siyempre po yung gastos, iniisip din po ng dating Pangulong Duterte yung gagastosin po ng ating mga kababayang Pilipino. Dahil siyempre po napakahirap din po ng pinagdadaanan ng ating mga kababayan kahit sabihin po na sila po ay nasa abroad. Hindi po ba? Dahil marami rin po silang bayarin. Kaya nakikita po natin yung pagmamahal. Yung pagmamahal po ng dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino. Talagang inuuna niya po yung kapakanan. At talagang naiintindihan niya at naunawaan niya ang ating mga kababayan na mga OFW, mga tambay. At syempre yung mga nagpupunta po ron. At syempre sinagot din po ng Vice President yung issue po ng impeachment. Ano po sabi ng Vice President? Sagutin na lang nila. Dahil naghingi na rin po ng sagot ang Korte Suprema diyan na ipasa nila lahat ang mga dokumento lalong-lalo sa pagsampa nila ng impeachment. Kung nasunod po ba ang proseso
ng impeachment sa Vice President. Yan po ang sagot ng Vice President diyan sa mga congressman na nag-impeach po sa kanya. At lalong-lalo po sa Secretary General ng House of Representatives, mga kababayan. Ay nakakalungkot lang po, no, mga tambay, na sa kabila po ng sobrang pamumulitika sa ating dating Pangulong Duterte, ay talagang yung panggigipit at talagang hindi po yata talaga nila talaga palalayain basta-basta ang dating Pangulong Duterte. Ibang klase po ang ating gobyerno, nakipagsabwatan yata talaga sa ICC gamit pa ang pera ng bayan. Ituloy po natin. I know that the former president would like us to go home, but we are all happy that we are home. I hope that we are not giving him burdens that we may do. It doesn't affect his health. I don't think so, ma'am. Maybe he's just thinking of your comfort. We're so comfortable here, madam. We're so happy to get here. How about you? Is that true, everybody? Yes po. How about you, VP? So what do you have to say those detractors saying it's so expensive for a lawyer? That's so VP, what do you have to say to those detractors saying that having Troy Kaufman must be very expensive, therefore, the Duterte have lots of money? Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagbabayad. Sorry, hindi ko alam. I am not paying for Attorney Kaufman, and I do not know the professional fees arrangements between Attorney Kaufman and former President Duterte, because it is confidential and between the lawyer and client only. So I'm not paying for his Because I had an argument. I told somebody, the Filipino people are willing to pay for the fees. At ayaw din Walang ganun po, yeah. ni dating Pangulong Duterte na magbayad ng Taong bayan. Ma'am, your last Ma'am, question. meron lang Last question. Ma'am, your message po sa mga kababayan natin na palaging nandito, nakasuporta sa iyo, sa iyong ama, at sa buong Duterte. Yes, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta. No? Yung mga pumupunta dito sa Hague at pumupunta dito sa Duterte Park para ipakita ang kanilang suporta. Lahat kayo gumagamit ng sarili ninyong pera para magpakita ng suporta, at taos-puso yung pagpapasalamat namin. Wag lang natin kalimutan, no, na ang ipinaglalaban nating lahat ay hindi yung tao, Yes. hindi si Pangulong Duterte, Yes. o hindi si Inday Sara Duterte. Ang pinaglalaban natin dito ay yung bayan Yes. natin. At bawat pamilyang Pilipino. Injustice Yes. at rendition Yes. na ginawa nila sa isang Pilipino na kinuha nila sa loob ng ating bansa at hinatid nila dito. At ginastusan pa Yes. nila ng gobyerno. Pati yung witness. Ginastusan ng gobyerno para ihatid ang isang Pilipino dito sa Hague. At huwag natin kalimutan ang mga issue sa bayan natin, tulad ng blanco sa Yes. budget. Napakaraming mga kababayan natin ang tahimik sa blanco na mga budget. At yung pagkuha ng pera ng PhilHealth at yung apparent na pagsisinungaling, iba yung sinasabi ngayong araw na ito, iba yung sasabihin bukas, at yung pagkapaako ng mga pangako. Unang-una na yung Bigas. bigas. 20 ang bugas. Thank you. Thank you. Thank you for giving us hope. Well, yes, lagi sinasabi sa akin, but ang paalala ko lang din sa lahat, hindi ito trabaho ng isang tao lang. Correct. No? Trabaho natin itong lahat. Trabaho natin ang ayusin
ang ating bayan. Yes. At trabaho natin na paniguraduhin na kung ano yung nakikita natin sa Netherlands Yes. ay makikita natin doon sa ating Thank you. pinakamamahal na Pilipinas. Thank you, VP. Keep shining like a Time for star. picture. Ma'am, sa schedule lang po. Ma'am, last Yan po mga tambay, ang ating Vice President. Maliwanag na maliwanag po ang kanya pong mga pahayag, mga tambay. Sinagot niya po lahat, pati po ang nangyayari po, ang pinaglalaban po ng mga Pilipino at pinaglalaban po ng Vice President at pinaglalaban po natin Pilipino, tayong mga Pilipino, ay siyempre po hindi po ang sinasabing ito po hindi pamumulitika ito, mga kabayan. Ang pinaglaban po natin yung batas, katarungan, katulad po na isang Pilipino. Iwagsay na po natin, kalimutan na po natin na siya po ay isang dating Pangulo. Ang ipaglaban po natin yung ginawa po nila. Natama ba ang ginawa nilang proseso? Tama po bang gawin sa isang Pilipino na ganun po ang gawin? Nakita po natin, iginastusan pa at talagang grabe ang ginastos po yata ng gobyerno para po dalhin ang dating Pangulong Duterte sa dahig, mga kababayan, at hindi nakakuha ng proseso ng batas. Ito po, mga kababayan, ay pwede pong mangyari ito sa atin, mga kababayan, dahil nagawa na po nila ito sa dating Pangulong Duterte. Tayo pa. Kaya dapat ipaglaban po natin at ipinaglalaban po ng pamilya Duterte ng Vice President na makamit po ang hustisya na katarungan, hindi po ang hustisya ng mga namumulitika at nagpapabagsak na talagang ang sinasabi pong batas ay nilalagay nila sa kanilang kamay. Mahirap po yan. Kaya po napakaganda po ng mga paliwanag ng ating Vice President. At syempre, huwag po nating kalimutan ayon sa Vice President ang talagang totoong problema ng bayan. Lalong-lalo po ang ginawa po nilang problema sa atin sa loob ng 3 taon. Kahirapan, pamumulitika at isang damukal pong issue ng korupsyon. Hindi po ba? Laya, nabanggit po, pati po yung budget na 2025 national budget, binanggit po ng Vice President. Nawalan na po ng usapin dyan. Tumahimik na po yata, lalong-lalo sa ginawa nila sa 2025 national budget. Mga kababayan, napakaraming pera po ang involved dyan. 241 billion po daw yan. Ayon kay Congressman Ungab at kay Attorney Vic, mga tambay. Ipinaglalaban din po ng Vice President yan. Lahat ng pangako, pera, PhilHealth at mga proyekto na nasasayang na hindi natin malaman dahil walang investigasyon, wala pong iniimbestigahan korupsyon, pati mga proyekto na ang pera ay nauubos, na natutunaw, inaanod ng tubig, ng baha, flood control at napakarami pang pera, PhilHealth at kung ano-ano pa, GSIS, SSS, PDIC at siyempre po ginto sa Malacanang at siyempre po ang pinasok nila. Sila po ang nagpasok. Pinasok nilang Maharlika Investment Fund. Napakarami pong issue na dapat pag-usapan at dapat imbestigahan. Pero tinututukan lang po nila ang pamilya Duterte dahil ito po ay sinasabi mismo ng Vice President, gusto na silang burahin sa politika. Burahin lahat, pati po mga kaalyado at malalapit. At syempre po kasama po ang mga nasa social media na nakakakita ng tama at talagang binabatikos ang mali, ay kasama na rin po sa pababagsakin nila. Hindi kaya, mga kabayan. Maraming salamat po, mga tambay, dito po sa balita, sa pahayag ng ating Vice President, mga kabayan. Isama po natin sila sa panalangin at dasal na maingatan po sila, mga kabayan. Lalo-lalo po ating dating Pangulong Duterte. Siyempre po, mahirap na rin po ang sitwasyon ng ating dating Pangulong Duterte sa sobrang katandaan at may mga sakit pa, diabetic. Ay siyempre po, sumobra na po ang kanyang kapayatan at siyempre na malayo siya sa pamilya. Sana po dumating po at mapabilis ang katarungan na makamtan ni dating Pangulong Duterte at pamilya Duterte. Sana hindi po magtagumpay ang mga masasama, ang sobrang masasamang mga politiko, mga nagplano nito sa pamilya at lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Yung grabe pong pagpaplano nila, gamit pa ang pera natin. Ayon sa Vice President, binuhusan ng pera, mga kabayan. Ayon sa Vice President, grabe po sila. Ibang klase po ang gobyerno po nung pumasok ang binagoong Pilipinas, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa nagusto po ng ating tambayang mga makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po, mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. Shoutout po sa inyong lahat.
At syempre po sa ating po mga sa natatanggap naman po na tulong at biyaya ng inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Phil Am, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona, Sydney, Australia, Gina Ray, Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga tulong at biyaya po ninyo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa, maingatan po kayo. At syempre po yung dasal, uulitin ko po, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte, syempre po na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po sa kapahamakan at sakit at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po. At syempre po, sa muli po, tayo rin po, mag-ingat-ingat po mga kababayan, doble ingat po tayo. At manalangin din po tayo at magdasal na tayo po'y maingatan. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam. Bye-bye. Ingat-ingat po.